Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Manganganib ang buhay ng lahat sa masamang balak ni Moira. Magtatagumpay kaya si Moira sa masamang balak niya? Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Nakausap ni Annalyn si Lyndon at nag-alangan si Annalyn na ituloy ang birthday party niya na pinaghandaan ng lahat. Dahil hindi din na daw makaka-attend ang tatay niyang si RJ dahil saktong may a-attendan daw itong seminar sa araw mismo ng birthday ni Annalyn. At meron din daw silang samaan ng loob ni Giselle dahil kay Justin. Kaya malabong pumunta pa din sila Giselle sa birthday niya. Pero hinikayat pa din ni Lyndon si Annalyn na sundin kung ano ang gusto niya at kung saan nga masaya si Annalyn. Dahil palagi na lang daw pinipili ni Annalyn ang ibang tao bago ang sarili niya. Dahil deserve din daw ni Annalyn na sumaya. Kaya naman wala nang nagawa itong si Annalyn, kundi sundin na lang itong si Lyndon dahil yun din naman ang totoong nararamdaman niya. Samantalang, tinawagan ni Moira si Dax para planuhin na ang pasabog na gagawin niya sa birthday party ni Annalyn. Dahil alam na niya ang buong detalye ng birthday ni Annalyn. Dahil si Justin daw mismo ang nagsabi sa kanya. Dahil wala ngang nagawa si Justin at hindi niya nagawang tumanggi sa utos ni Moira. Dahil hawak siya sa leeg nito. Kaya kahit nga labag sa loob ni Justin na sundin at maging kasabwat ni Moira ay wala na siyang magagawa. Kaya naman kahit nagdadalawang isip din itong si Dax na sundin si Moira dahil sa pinipigilan na din nga siya ni Zoe na wag na sanang sundin si Moira, ay nagawa niya pa din sundin si Moira dahil sa natatakot at pinatatakot siya ni Moira na ilalaglag niya itong si Dax at hindi na sila papayagan na magsama ulit ni Zoe. Tinawagan naman ni Carlos si Harry. Nag-usap sila tungkol sa pagtakas ni Moira. Natuwa naman si Harry kay Carlos dahil sa ginawa ni Carlos na pagbunyag ng katotohanan. Pero dinagdag ni Harry na kinakailangan pa din daw pagbayaran ni Carlos ang ginawa niyang pagpatay kay Irene. Dahil kasalanan talaga daw yon ni Carlos. Pero tumanggi si Carlos na sumuko pa. Lalo pa nga at nalaman ni Carlos na nakatakas ulit si Moira at nabaliwala ang ginawa niyang plano para mahuli si Moira. Dahil malakas daw ang kutob ni Carlos na hindi titigil si Moira sa panggugulo kay Lynette hanggat hindi pa nakukulong itong si Moira. Samantalang, nakaayos na nga ang lahat dahil handa na silang pumunta sa lugar ng paggaganapan ng birthday ni Annalyn. Nang makarating sila si Annalyn sa port, agad tinawagan ni Annalyn si Zoe para tanungin kung nasaan na ba si Zoe. Dahil lahat daw sila ay nasa port na at inaantay na lang nga itong si Zoe. Pagkasagot ni Zoe ng tawag ni Annalyn, ay nagsabi siya kay Annalyn na hindi daw makakapunta si Zoe. Dahil mansa rin nila ng boyfriend niya at magkikita silang dalawa. Kaya naman nadismaya si Annalyn sa naging desisyon ni Zoe. Dahil buong akala niya nga ay makakasama niya nga itong si Zoe, lalo pa nga at mas excited pa nga itong si Zoe sa kanya nung una nga ay mag-organize ng party ni Annalyn. At ngayon naman ay si Zoe pala mismo ang wala sa birthday ni Annalyn. Samantalang, sinabi ni Annalyn kila Giselle at Lynette na hindi na makakapunta si Zoe dahil magkikita silang dalawa ng boyfriend niya na si Dax. Kaya naman hindi na bago kay Giselle ang desisyon nitong ni Zoe. Dahil matagal na daw sila niloloko ni Zoe at sanay na nga daw itong si Zoe na magdahilan. Kaya naman tinanong niya si Annalyn at Lynette kung magpapaloko pa sila ulit kay Zoe.
dahil siya daw mismo ay hindi na naniniwala sa lahat ng sinasabi ni Zoe. Kaya naman napag-isip ni Lynette na paano kung may binabalak ulit si Moira sa party ni Annalyn. Kaya hindi daw sumama itong si Zoe para masagawa ang plano ng mami niyang si Moira. At baka guluhin ang birthday party ni Annalyn. Kaya naman sumagot agad si Giselle na hindi mangyayari yon dahil may kasama silang pulis at bago sila makapasok sa loob ng barko ay may inspeksyon na mangyayari. Kaya walang lusot ang mga tao o bagay na hindi naman kasali sa party. Pasakay na sana sila Annalyn nang biglang huminto si Justin. Kaya naman napahinto silang lahat at inantay ni Giselle itong si Justin na makalakad palapit sa kanila. Pero tila nagdadalawang isip si Justin na sumakay dahil naaalala niya nga ang plano ni Moira na siya mismo ang nag-text kay Moira ng lugar. Dahil sa kinakakatakot nga ni Justin na baka pati siya ay madamay sa plano ni Moira. Kaya naman sinabi niya kay Giselle na hindi siya okay at parang ayaw na niyang sumama o tumuloy sa birthday ni Annalyn. Kaya naman nagtaka itong si Giselle sa nangyayari sa anak niyang si Justin. Tinanong niya si Justin kung okay lang ba daw si Justin. Dahil kanina nga lang daw ay excited na nga si Justin na mag-organize ng birthday ni Annalyn. Kaso nga ay sinira ni Moira ang totoong pagbawi niya nga sana kay Annalyn at napalitan ng kaba dahil kasabot siya ni Moira. Samantalang, nakapuslit naman si Moira at nakapasok na siya sa lugar kung nasaan sila Annalyn para ituloy na nga ang plano niya na hinding-hindi daw makakalimutan nila Annalyn. Dahil pambayad nga daw nila sa mga pang-aapi nila kay Moira. Habang si Justin naman ay tikom pa din ang bibig. Kahit na alam nga ni Justin na may mangyayaring masama kay Lynette at sa iba pa niyang mga kasama. Sasabihin kaya nitong si Justin ang mga balak nitong si Moira? Makakaligtas kaya sila Annalyn at Lynette sa planong hinanda ni Moira para sa kanila? Magtatagumpay kaya si Moira sa masamang balak niya sa birthday ni Annalyn? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa abot kamay na pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!